Oh, ayan, nabalitaan nyo na ba guys? Ha? Na yung mga karatig bansa natin dito sa Asia ay nakakuha ng zero tariff sa kanilang mga produkto papunta sa US. So, ayan, panoorin natin guys. Ano po? Sige. Dismayado ang isang grupo ng mga negosyante matapos makakuha ng tariff deals kay US President Donald Trump ang ilang ASEAN neighbors pero wala para sa Pilipinas. Ang detalye sa agenda report ni Paulo Barcelon. Disappointed ang liderato ng Philippine Chamber of Commerce and Industry matapos makuha ng Thailand, Malaysia at Cambodia ang mga malalaking tariff deal mula sa Estados Unidos. Kabilang dito ang kasunduan ng Malaysia sa rare earths at zero tariffs para sa ilang produkto ng Vietnam. Pero ang Pilipinas, no deal. Ayon kay PCCI Vice President for Trade Brian Ang, apektado ang mga semiconductor exporter sa Pilipinas. Very depressed na sila. They were hoping na because over 50% of our exports are from semiconductors, no? So, very depressed sila na wala pa rin lumalabas na positive feedback on this sectoral tariff. We are shocked that this news came out. We were expecting a little bit of good news na because we have been negotiating for at least sectoral tariff relief when it comes to our semiconductor industry. And what's happening is the total opposite. You see our neighbors getting special tariff exemptions, in the Philippines has so far received none. Dagdag pa ni Ang, dapat tumingin ang pamahalaan sa mga posibleng kapalit o konsesyon mula sa Washington tulad ng pagtiyak na mananatili sa Pilipinas ang mga call center operations sa gitna ng mga debate sa US Congress tungkol sa Keep Call Centers Bill na maaring makaapekto sa IT BPM industry ng bansa. Ang hinihingi natin, semiconductor tariff, BPO, malaki ba yun? Di ba? Hindi naman palakihan yun. Ayon naman kay RCBC Chief Economist Michael Ricafort, dapat maghintay muna ang Pilipinas kung magbabago ang isip ni Trump sa mga taripa. Ngunit dapat na ring pagtuunan ng pansin ang pagpapalawak sa ibang export markets. So yun, yung diversification ng markets, diba? Tingin ko sa ibang market sa Asia, dahil sa Middle East, sa Europe, kahit South America, di ba, yung mga, kasi US is 17% of total export. So it's the biggest export market of the Philippines. So diversify. Ani Ricafort, makatutulong ang diversification para protektahan ang ekonomiya ng bansa sa mga susunod na taon ng administrasyon ni Trump. Ayon naman kay Palace Press Officer Claire Castro, dumadaan daw ngayon sa masusing negosasyon ang Pilipinas at Amerika, lalo na para sa sektor ng serbisyo at agrikultura, bagay na hindi raw dapat madaliin. Mapa-deal or no deal man with the Trump administration, pananaw ng mga eksperto, dapat nang humanap ng alternatibong merkado para sa mga produkto at serbisyong Pilipino. Pananaw nila, the more economic choices na mayroon ng Pilipinas, the less chance na maapektuhan ito ng policy shocks, lalo na pagdating sa pandaigdigang kalakalan. Para sa Ang galing ng Cambodia, Thailand at Malaysia. Galing talaga nila, no? Malaking bagay ito sa mga negosyante doon sa kanila. Dito sa Pilipinas, anong nangyari sa top negotiator natin na presidente? Di ba pinuri yan ni Donald Trump na naging top negotiator daw? Na binigyan ng US ng 19% tariff sa mga produkto na ilalabas ng Pilipinas papunta sa US. At zero tariff naman yung produkto ng US papasok sa Pilipinas. Anyari, BBM? Kala ko top negotiator ka. Tingnan mo yung karatig bansa natin, zero tariff din. Yun yung magaling na negotiator. Diba? Oh, magngangaw-ngaw na naman ito si Auntie Claire. Nako. Oh, yung mga negosyante, yung mga mamumuhunan, pwede na kayong lumipat sa Malaysia, Cambodia at saka dyan sa Thailand. Maganda magnegosyo doon kasi zero tariff yung binigay ni Donald Trump. BBM, galaw-galaw. Nasaan yung top negotiator natin dyan?